For today's video ay hindi ko alam kung saan ako pupunta. So samahan nyo akong maligaw. Ngayon nandito tayo sa may papunta ng EDSA galing Pituason. Ito yung terminal ng jeep sa Cubao. At ito ako beating the red light. Tingnan natin kung saan tayo mapadpad. Pasensya nyo na ulit kung ngongo yung mga video ko dahil naka-bite mount lang ako. Kung may tip kayo kung ano yung magandang POV, i-message nyo lang sa akin. Ngayon pala yung araw ng Sabado, weekend, kaya naisip ko mag-bike. Kaso lahat ng tao gusto umahon. Ayoko umakyat ngayon kasi maulan at wala nang ibang gamit na bike kundi itong pangit na bike. So may mga nag-i-invite naman sa atin pero tinatanggihan ko lang kasi nag-aalala ko iahon to tapos biglang uulan. Nandito na tayo sa may chocolate castle sa may Cubao pa rin. I-left tayo dito. Ito yung chocolate factory na sinasabi ko. Chocolate kasi dati color brown yun, ngayon ginawa na nilang white. Tindahan yun ng mga confectionery ingredients. Magagawa ka ng cake, cookies, space brownie. Ngayon naman nandito na tayo sa San Juan. Alam ko San Juan na to Ayan ay nagbabike. So ngayon susunod tayo sa batas trapiko dahil baka mahuli tayo ng NCAP na yan, diba? Singit tayo. So itong kalsada na to, merong bombero dito Tapos pag tinumbok mo yan, Ortigas Extension. Papasok doon sa area ng San Juan na may rolling hills. Pag linggo, maganda magbike dito, walang katao-tao. Ayan yung truck ng bombero. Kung ako'y mag-aasawa, pipiliin ko. Doon tayo, didiretso tayo doon. Wrong line. Kasama tayo dito. Akit tayo dun yung malupit na ahon. Pero maiksi lang. Wala tayong buwelo. Kailangan natin tong iiri hanggang maigit tayo. Dati naalala ko, kami dito, indoor cycling. Perigon yung pangalan. Maganda doon, try nyo. Maganda talaga. Tapos liligo tayo doon sa kanto na yan. Yan tayo magpapatihulog. Dati, naalala ko, nung first time kong gumamit ng Fixie, yung steamroller ko pa nun naya ko nila master. Tapos takot ako dito. Pero yun yung kinagandahan ng pag nag-aaral ka magbike, dapat lagi ka may kasama kasi sila yung magbo-boost ng confidence mo Kapag mag-isa ka gaya nito, kakabahan ka pa rin Tingnan mo ngayon, ininervous pa rin ako Mas madali kasi pag meron kang sinusundan, parang autopilot ka na As long as hindi sumisemplang yung nasa harap mo, hindi ka rin tutumba kung susundan mo lang siya. Kaya minsan trust issues din yung cycling ngayon, mag-isa lang ako at hindi ko pinagkakatiwalaan yung sarili ko kaya medyo kabado ko. Lalo na pag itong bike na to yung gamit ko. Nandito na tayo sa may papasok ng Santa Mesa. Paano na to? Manila area. Tapos kakaliwa tayo dito. River. Kung sakaling umabot man tayo ng built cycles, bili tayo ng interior at gulong na rin. Sa Shopee ko sana, kaya lang hindi ko alam kailan darating. Nandito na tayo sa may Santa Mesa. Diretso pa tayo doon sa lugar na maraming motel. Bakit ko alam maraming motel? Mamaya tingnan. Marami talaga. Opya, excuse. Malayo pa lang, babasahin ko isa-isa. Sunrise Budget Hotel and Restaurant 390. Gilio Budget Hotel. Ligaya Budget Hotel. Rose Garden. Wow Hotels 395, 495. Diba? Tabi-tabi.
Pili ka na lang saan mo gusto. Meron silang taxi room 395, executive 595, executive 2745. At meron ding Prince Court, Queensland Lodge. Marami yan. Pili ka na lang. Feeling ko pag Valentine's Day, jam-pack yung mga lugar rin. Kasi nagkukumahog yung mga labada nila. Araw-araw to neto niladang bedsheet ang nilalaban. O baka hindi na nilalaban, hindi natin alam. Nakaliwa tayo dito. Pasok ng PUP. Ito, check natin kung ano, baha pa rin ba. Laging baha dito, hindi nawawala. Mga ganun pa rin ano, talaga yan, ng kalsada. Dapat lagyan na nila ng tulay dito eh. O, diba? River crossing. Hindi ko alam saan nanggagaling yung tubig dito eh. Sa kanal ba? Lagi yan. Kaya daan-daan lang ako dito kasi may lumot na yung kalsada eh. At puro buhangin. Pang truck to cross. Pero pag lusot mo dito at araw ng weekend, wala na masyadong tao. Pero pag may pasok, jam-pack to. Kasi ano, wala kang paparkingan. Puro tao dyan. Tapos puro mga sasakyan, mga nagsusundo sa trabaho. Kahit dito, hanggang dito sa residential area na to, marami pa rin sasakyan. Kung akala na medyo tahimik-tahimik na dahil residential, hindi pa rin. Itong lugar na to pala, na-discover ko lang to kila Master. Yung may-ari ng Kuro. Pag nagsusomay loop kami, dito kami lagi dumadaan. Kasi merong picturesque na mga alley eh. Daming ano eh. Dami nila oh, nagbabalot ng mga parcel oh. Sorting facility ata ito eh. Pick-upan ng mga parcel. Pero grabe yung konsumo ng ano no. Simula nagkaroon ng ganyan. Yung consumption ng plastic, bubble wrap, yung mga tape. Mas convenient nga naman talaga. Mabibili mo yung kailangan mo ng hindi umalis ng bahay. At kahit overseas, mabibili mo. Pero ang cost, dumadami yung basura ng plastic na hindi nade-decompose. Kaya minsan nakaka-guilty magpadala ng parcel eh. Pag umorder kayo ng merch, puro supot eh. Ay dito pala may kwento ko. Ayun oh, kita niyo yung mga ano ng kanal. Takip ng kanal. Di ba minsan may uwang yan na malaki. Pag naka 25C ka 28C, lulusot yung gulong mo dyan. Ayun yung mga ganyan. Yan, ito. Yung laki niya no. May kaibigan kami nalusot doon. Ang pangalan niya ay Martin Adelan. Wala ako nun, pinento lang sa akin. Pero nahulog daw siya doon. Tapos nagkikwentuhan daw sila nung isang kasama namin. Bigla na lang daw siyang nawala. Yun pala, yung front wheel niya sumubsub na dun sa butas. Ito yung isa sa dinadaanan namin, yung ilalim ng Nagtahan Bridge. Dito, pag nandito na kami, lagi silang tumitigil dito para magpa-picture. Dito makipot, tapos maganda yung kalsada. Matulo na yung laway ko. Ayoko kasi mag-chest mount dahil mahirap siyang baklasin. Kunyari, bigla akong gustong gawing ganito. Gustong gawing ganyan bigla. Hindi ko matatanggal agad-agad. So itong setup ko, flexible siya for any kind of angle. Pero ngongo yung boses ko, bulol. Kasi nakasubo nga yung mount eh. Bite mount siya. Ito, dati, pumasok kami dyan, dumiretso kami, nakapasok kami ng Malacanang. Kailan ba yun? 2022 ata eh. Pero dito tayo sa kaliwa. Ay, kaliwa, kanan. Dito minsan madalas ka nakakasalubong ng mga nag-fixie eh. Kasi yung dulo niyan yung Mendiola na eh. Di ba tambayan yan ng mga fixie boy. O may nagkukuha pa ng basura. Baho. Alam mo yung ano, gripe ko sa mga kalsada natin sa Manila. Tanggalin nila yun o, yung mga ganyan, yung takip ng kanal. Kasi malakas makasimplang yan pag nagbabike. Saka iniiwasan din yan eh, kasi kung high speed ka tas lubak, mararamdaman mo pa rin yun eh. Ito na, Mendiola na, di ba? Tatagos tayo doon sa may maiksing eskinita. Lilusot tayo yun, basta nagpunta yung motor. Sundan lang natin siya. Yoink! Eto. Nandito na kami. Tumitigil sila dito. Picturean din. Attendance tawag nila. Pero gilid ata ito ng school eh. Ng CEU.
di ba? Partners in crime. Kuya, dalihan nyo naman. Daanan nyo ako. At nandito na tayo dun sa bakal na simbahan. San Sebastian na tayo, San Agustin, San Sebastian. Bakal yan. Sabi kasi, nung panahon daw ng gera, para hindi masunog, nung World War II. Yun yata yung dahilan. Tapos ito, yung kalsadang tiniles for no reason. Ang baka may deeper meaning, pero hindi ko alam ano yung dahilan bakit nila tiniles ito. Ang haba oh. Pag tinumbok natin to, ang labas natin, doon na sa may Quiapo. Naalala ko, naplatan si Pau de lang galing dito. Tapos bumili siya dun sa 7-Eleven ng ano. Akala niya Mighty Band. Glue remover pala. Pag tinumbok mo to, yun yung Plaza Miranda na. Pero dito tayo lulusot sa may kaliwa. Ito yung ano, area ng Quiapo na medyo punks. Pag sinabi kong punks, parang ano parang rock and roll, gano'n. Ayun miming. Kaya na guys, hindi ako magaling sumingit talaga. Hindi ko forte yun. Kaya huwag na awayin. Ito, ang daming kainan dito. Gusto ko i-try yung Muslim na pagkain. Minsan may inihaw na tuna. Kasi yung mga pagkain na may barbecue, palapa. Sino game? Food trip tayo dito. Ayun yung mga tuna na iniihaw. Ayun yung malalaki na yan. Parang tinapa na tuna. Ay, sarado. Ikot tayo, ikot. Dito, kaliwa tayo dito. Kaya ba? Liligo tayo sa ilalim ng tulay. Bilihan ng mga random goods. Cooking, basket, walis, pamaypay, mga sombrero, bayong, parol, meron po kahit hindi pa Pasko. At dito na tayo sa Hidalgo. Dito ako bumibili dati ng mga camera nung college. Ang alam ko pa nga, etong SM na yan, di ba yun yung kauna-unang SM ni Henry C? Sumart pa lang yung tawag. Tama ba? Parang Coms Tower ng parang airport. Dito pag kumanan ka dyan, andyan yung mga tindahan ng camera dito. Doon yung murang camera. Well, at least dati di ko alam ngayon. Bagal nito ni Sam Versosa. Padaan kami. Ayan. At eto na tayo. Pasok ng eskolta. Nadadaanan ba dito? One way pala yan. Ikot na lang tayo dito. May simbahan. May fountain ng Carriedo. Diba? Para kayo nasa Italy. Pag tinumbok na yan, Chinatown. Dito tayo. Sabayan natin yung mga traffic na yan. At ang tumbok mo dito ay yung Ying Ying. Dito kami nagbe-breakfast dati nila master pag nagsasomay ride kami. Kailangan kasama niya si Baduy para mapalabas niya yung long table. Umakas ang Taiwan Kung nakapunta na kayo ng Taiwan, ganito yung vibe niya. Yung mga poste-poste ng building, ganyan. Tapos puro nakasalaksak ng mga scooter. Ayan yan, yung ganyan. Taiwan na yun Ito yung Ying Ying. Yan. Wala pang tao masyado. Akit tayo doon sa tulay. Ayun may nakatambay pa doon Ito na yung tulay. Yung bagong tulay. Dati, kasama namin si Jeloy. Dumiretso kami doon May magandang view ng sunset. As in wala nang obstruction kasi dulo na siya nung dagat. Pero ikot tayo dito. Baho ng ilog. Nakakainis kasi ganda sana ng view. Pero alam mo yung ilog marumi. Magagawa natin lahat yan. Itong tulay na to, wala masyadong maakyat dito. Masasakyan. Kaya tinatambayan to ng mga bike. Lalo na nung bagong bukas pa lang nito. Kasi lahat ng tao may picture dito. Kulang na nga lang may mag-pop up ng kape Ayun China Air Bridge, 8 Bridge. Dito masarap lumusong pag hindi traffic. Spinning ka. Yung mga guard dito sa Intramuros, mga naka-cosplay. Yan yung mga ganyan. Ayan Tapos may mga kalesa pa dito. Kawawa nga yung mga kabayo Pasok tayo dito. Pwede ba dumiretso dun?
Oy! Si James! Kita ko pa si meowing butterfly. Philippine Experience. Ano to? Parang may mga Jolly Jeep po. Diba? Alam niyo, hindi ko kaya no hands dito sa bike na to. Kasi yung nipis ng gulong. Tapos pag naka 88 or 90 mm ka, kung ano yung direksyon ng hangin, doon niya dadalhin yung bike mo. Kaya nakakatakot. Marlo, dapat ganyan yung pamputol mo ng mga steerer tube. Andito na tayo sa may dulo ng Intramuros. Ano pangalan nito? Moralia. Diba ang daming turista. Uy, gagos yun Pagtigil natin dito sa kilometer 0, check muna natin yung cellphone natin. Baka nag-reply si Budol Buddy. Baka pwede natin bisitahin yung pamilya niya. Lamig Harap. Tagulan na talaga. Okay, magkarerahan kayo. 20-20 race. Dito na tayo sa Rojas Boulevard. Malapit na dito yung bahay ng misis ni Budol Buddy. Kaya dito muna tayo. Ito ba yun? Ayan. Ito na ang umpisa ng long ride natin papuntang Batanes. Okay, kakat ko muna. Saan ka? Ha? Saan ka? Uwi na po. Galing mo Ha? Ano pangalan mo? Ronil po. Ronil? Ronil. Awa. Shoutout po sa mga kaibigan ko. Hindi ako sinamahan ngayon. Sleep well. Oo, puro kayo tulog. Sa first month, dapat Ulitin mo. parang ang hirap lumabas kasi sa first month or more pa ata dapat every 2 to 3 hours gagata siya kay mommy. So mga 30 to 40 minutes siyang naka-latch. Oo, kasi sakit nga daw sa talaga Tapos after nun, mga 20 to 30 minutes, ako naman kakarga. So isipin mo, dahil every 2 to 3 hours yun, kahit madaling araw. So yung schedule namin, 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m., 12. Tapos yung pinakamasakit sa ulo, yung nagigising kami ng 2 a.m. O para mapagatas na siya ng mga 2:30. Tapos yun kung bakit every 3 hours, sobrang liit pa nung stomach nila. Mabilis maubos yung Hindi pa siya parang kumbaga, hindi siya 400cc. Hindi siya parang tangke na parang may reserves. Ito talaga 1:1. Yung intake niya, yung burn niya. So, eventually naman, mga 2 to 3 months, lalaki na yung stomach. So, parang magiging tank na siya na parang kahit every 6 hours kumakain. Meron na siyang reserve. So, parang normal tao na. Ako malaki yung tangke ko pero madali yung maubos. Mabing liit niya. Guys, i-follow nyo na yung bago kong account, Budol Daddy PH. Ilang kilo? 3.24 at 3.1. Pero matangkad siya for a baby. Baka maging Kai Soto yun. Baka, yung kay Chris, 45 cm, siya 51. Hindi ka kinakabahan na baka Nung una sobra. Diba? Pero Parang ngayon, sobrang delicate. Pero ngayon nag-decide ako na wala akong choice Kasi every 3 hours kailangan mo siya ganito. Para yung mga gas sa tiyan, lumabas. Tapos hindi kasi siya makakatulog pag may kabag. Role niya kasi siya yung taga-bird. Oo. Ako yung taga-feed. Ayaw mo ikaw taga-feed. Siya yung source. Baka magka-high blood lang si baby pag sipsipin niya yung dugo ko. Bakit may ganito pa rin dito? Wala na to. Face out na to pag Ingay mo daw, Marlo. Huwag kang ingay. Tutulog siya. Sino ka mukha? Iting. Papasikat. Papasikat ka. Shake hands. Shake hands. Shake hands. Hindi shake face. Shake hands. Ang gulo mo Okay, uwi na tayo. Binisita lang natin si Budol Daddy. Dating Budol Buddy. Budol Daddy na daw ngayon. Follow nyo siya sa bago niyang account.